Bakit sinasabing sumubra? Ang term na ginagamit dito, judicial overreach. Ibig sabihin, yung Korte Suprema ay sumubra sa ginagawa nito tungkol sa pag-resolve sa issue ng impeachment ni Sara, ay parang sumusubra ang Korte Suprema o nakakakumit ng tinatawag na judicial overreach. Bakit? Yan ang pag-usapan natin ngayon, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ang unang nagsabi nito ay unang nag-react dito ay si dating Senadora Laila de Lima. Siya ang unang nag-react dito tungkol dyan sa issue na yan. Mga kabunyog. Ano ba yung, bakit nag-react si dating Senadora Laila de Lima na ngayon ay Congresswoman? Ang Korte Suprema kasi, matapos ang matagal na panahon, mga ilang buwan, mga 4 o 5 buwan, umaksyon na formally, finally, ang Korte Suprema tungkol sa issue ng impeachment ni Sara. Kailan yon? Nung isang araw. Nung isang araw, umaksyon ang Korte Suprema, parang July 8. Tama ba tayo? July 8? Oo. Parang July 8, naglabas ng order ang Korte Suprema. Ang laman ng order ng Korte Suprema, pinapasagot ang Kamara. Yung prosecutors ng Kamara. Pinapasagot din ng Senado. Ano ba yung order ng Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema sa Kamara, pakisagot ng mga tanong na ito. Yun, yung ganon. Sagutin ang mga tanong na ito. 1. Ilan yun Ilang items yung mga tanong na yun Ang isa doon sa tanong, yung mga pitsa, yung mga dates, yung mga important dates tungkol sa impeachment. Kailan ba natanggap ng Kamara yung mga impeachment complaints? Kailan inaksyonan? Tapos may tanong pa rin doon, may tanong pa doon, may authority ba? May authority ba yung House Secretary General na i-transmit ito? Pangatlo, may tanong doon ang Korte Suprema sa Kamara, nabasa ba ng mga kongresista na pumirma doon sa yung 4th impeachment complaint na naging articles of impeachment na final sa Senado? Yung bang 250 na kongresista ay nabasa ito? Yung articles of impeachment na final sa Senado? Yun, may ganung tanong. Nabasa ba ng mga naunawaan ba nila ang pinirmahan nila? Yung may ganun na tanong. Ang isa pang tanong, nabigyan ba ng due process? Nabigyan ba ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na masagot ang mga akusasyon sa kanya? Yung mga allegations laban sa kanya, yun, nandun yan. Yan yung mga tanong ng Korte Suprema na pinapasagot sa Kamara. Sa Senado, may ilan ding mga tanong, pero sabi naman ng Senado, yung mga tanong na yan tungkol sa amin, mas nandun sa Kamara ang sagot niyan. Yun. So sa madaling sabi, yan yung pinapasagot ng Korte Suprema sa Kamara at sa Senado. Yan yung laman ng order. Ngayon, nang malaman yan ng mga prosecutors ng House, kasama na ni dating Senadora Laila de Lima, kaagad-agad nag-react si dating Senadora Laila de Lima. Sabi ni dating Senadora Laila de Lima, with all due respect sa Korte Suprema, parang judicial overreach ito. Parang judicial overreach. Bakit naman ganun ang mga tanong ng Korte Suprema? Hindi na dapat tinatanong ng Korte Suprema yung mga tanong na yun. Bakit naman ganun? Parang judicial overreach ito. So yun yung comment ni dating Senadora Laila de Lima na ngayon ay Congresswoman na. Alam nyo, biglang nag-react si Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, yan kasi ang problema sa inyo magaling pa kayo. Parang kinakantsawan si dating Senadora Laila de Lima na yan ang problema sa inyo, parang magaling pa kayo kaysa Korte Suprema. Ayun, ganun yung Okay. Sabi niya, yan naman talaga mas magaling na naman kayo sa Supreme Court. Sabi yan ni Robin Padilla. Sabi naman ni Topacio, si Attorney Topacio, kilala nyo naman yon. Sabi naman ni Attorney Topacio, kinantsawan din si Laila de Lima
sabi na naman, ay, hindi ka naman legal expert. Hindi ka naman legal luminary, Laila de Lima. Nagko-comment ka na naman. O, di ba? Nakita nyo siguro yan. Kumbaga, ginagawa nilang, iniinsulto nila si Laila de Lima. Bakit daw nag-comment ng ganun si Laila de Lima? Hindi naman daw ito legal luminary or legal expert. Sabi ni Atty. Topacio. Sabi rin ni Robin Padilla. So yung dalawa na yon kinumentaryohan si Laila. Pero, nung sumunod na mga araw, nakakuha ng suporta si dating Senadora Laila de Lima sa kanyang observation. So marami nang nagre-react doon. Si retired Senior Associate Justice Carpio naglabas ng kanyang observation. In support, pareho ng observation ni dating Senadora Laila de Lima. Maraming mga lawyers ang nag-react din in support kay Laila de Lima. Kaya yung kanyang observation ay lumalabas, may basis, may basihan. Kaya napahiya din dito sila Robin Padilla at saka si Topacio. Kasi kung wala man lang sumang-ayon kay Laila de Lima kahit na isang constitutional expert or legal luminary, ay maaaring ang sabihin na hindi alam ni Laila de Lima yung sinasabi niya. Pero nang naglabas na ng mga reactions, ang ilang mga legal experts, lalo na si retired Senior Associate Justice Carpio, ano yan? Retired Senior Associate Justice yan, hindi lang yan naging Chief Justice ng Korte Suprema kasi siyempre may politika sa Korte Suprema eh. Pag hindi ka malapit sa presidente, hindi ka naman maa-appoint na Chief Justice. Ang nag-a-appoint ng Chief Justice, presidente. Kaya ay itong lalo nung panahon ni Duterte, siyempre na-bypass yan. Pero Senior Associate Justice yan. Kaya ang titulo sa kanya, Retired Senior Associate Justice Carpio. At sa naging paliwanag ni Retired Senior Associate Justice Carpio, yung observation ni Laila de Lima, sinang-ayunan, sinigundahan, mas pinaliwanag pa ng malalim ni Retired Senior Associate Justice Carpio. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano yung naging observation ni Retired Senior Associate Justice Carpio. Kaya, yung mga unang pang-iinsulto ni Robin Padilla, yung pang-iinsulto ni Robin Padilla at saka yung pang-iinsulto ni Topacio kay Laila de Lima, napahiya. Napahiya. Kasi, ibig sabihin, hindi lang si Laila de Lima ang naka-observe ng ganun. Pero hindi naman iniinsulto ni Laila de Lima yung Korte Suprema. Ang sabi nga ni Laila de Lima, with all due respect, ibig sabihin, nire-respeto niya ang Korte Suprema. Kaya lang, sabi niya, hindi kaya sa ginawang ito ng Korte Suprema, judicial overreach na ito, medyo lumalampas na dito ang Korte Suprema. O yun. Kaya, medyo naman, hindi naman binastos ni Laila de Lima ang Korte Suprema. Sabi niya, with all due respect, parang hindi kaya ginagawang ito ng Korte Suprema na ang mga maraming tanong kasi yung Korte Suprema. Bakit naman ang daming tanong? Hindi kaya na dito, lumalampas na ang Korte Suprema sa authority nito? Ang pinaka-basis kasi noon, alam naman kasi natin na dating sa impeachment, maraming ang nagtatanong sa akin yan eh. Maraming nagtatanong sa akin yan, Attorney, bakit kasi hindi na lang Korte Suprema ang ginawang impeachment court? Kumbaga, kung gusto mong tanggalin yung matataas na opisyal ng bansa, presidente, vice-presidente, mga justices ng Korte Suprema, bakit saka yung mga COMELEC commissioners, chairman, yung mga COA commissioners, ombudsman, yan kasi ang nakalagay sa Constitution eh. Hindi Supreme Court, hindi Korte Suprema. So, bakit hindi sa Korte Suprema? Ang nakalagay sa Constitution, kapag mayroong kang reklamo, complaint sa mga matataas na opisyal, ang tawag doon impeachable officials. Ang mga impeachable officials, magpa-file ka ng impeachment complaint sa Kamara.
at ang Kamara ang mag-i-initiate exclusively. The House shall exclusively initiate impeachment proceedings. Ibig sabihin, House ang exclusive. Sila lang ang pwedeng magpasimula ng impeachment. At kapag nakalusot sa Kamara yan, ang Kamara ang House of Representatives ang magiging prosecutor. Ipa-file na ngayon yan sa Senado. Ang Senado naman ang may sole power to try and decide impeachment cases. So yan yung sa madaling sabi, sa Constitution, ang power sa impeachment ibinigay sa Kongreso. Ibinigay ang power sa impeachment sa Kongreso. Yung dalawang houses natin, yung House of Representatives at saka House of Senate, doon ibinigay, pinaghatian. Ang pag-initiate ng impeachment, exclusive sa House. Yung pag-try and decide, sole na authority naman ng Senate. Hindi sa Supreme Court. Ano naman ang role ng Supreme Court? Wala. Hindi pwedeng makialam ang Supreme Court. Hindi pwede. Kahit pa sabihin mong Korte Suprema yan, hindi pwede. Bakit? Kasi nga ang impeachment, ang may sole power to try and decide, Senate. Kung may exclusive power naman na mag-initiate ng impeachment, ang House. Ganun ka linaw ang nakalagay sa konstitusyon. Kaya dapat ang Senado, iiwasan niyang makialam sa impeachment. Iiwasan niya yan. Kasi, napakalinaw Ang may exclusive power to initiate impeachment proceedings, House. Ang may sole power to try and decide, Senate. Ganun kalinaw ang mga term na ginamit. Exclusive ang initiation ng impeachment, nasa House. Ang sole power to try and decide, Senate. Ang Korte Suprema, hindi. Hindi. Kaya nga, ang Korte Suprema, pwede lang kapag may grave abuse of discretion. Halimbawa, may grave abuse ang Kamara, may grave abuse ang Senate doon sa mga powers nila tungkol sa impeachment. Diyan lang pwede ang Korte Suprema. Pero yung mga simpleng bagay, papakialaman ng Korte Suprema yung House. Yung mga simpleng bagay, papakialaman ng Korte Suprema ang Senate. Hindi. Bawal. Kasi nakalagay nga sa Constitution Hindi pwede ang Korte Suprema. Kahit na Korte Suprema yan, Supreme Court na yan. Kaya, nung ginawa ng Korte Suprema na may order ang Korte Suprema, ang daming tanong sa Kamara, nag-react si Senadora Laila. Sabi ni Senadora Laila de Lima, parang judicial overreach na ito. Parang sumusubra ang Korte Suprema dito sa ginawang ito. Yun. Kaya lang dahil nga hindi naman nauunawaan ni Robin Padilla yung judicial overreach, nag-react yung si Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, magaling pa kasi kayo sa Korte Suprema. Hindi naunawaan ni Robin Padilla na may basis, may basihan naman si Laila de Lima sa sinabing yon. Ngayon, kinalaunan, naglabas ng opinion si Retired Senior Associate Justice Carpio. At ito na ang paglilinaw ni Retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, I share the same sentiment. Sabi niya, nagsishare siya ng parehong sentimento kay dating Senadora Laila de Lima na nagsasabing may judicial overreach. Ano yung in-examples? Anong examples? O ano yung mga sinite ni Retired Senior Associate Justice Carpio na sabi niya, posibleng ito ay judicial overreach. Ang una, sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, yung Korte Suprema, pwede naman talagang humingi ng mga informations sa Kamara at sa Senado kung may gustong i-clarify. Halimbawa, hinihingi ng Korte Suprema yung mga specific na dates. Ano ba talagang pitsa natanggap? Kailan natanggap? Anong ginawang aksyon? Kailan ginawa yon? O yung mga ganon. Pwedeng yun, pwedeng hingin talaga yun ng Korte Suprema kasi magdi-decide ang Korte Suprema, gusto niyang makasiguro. Yung mga tanong na yun tungkol sa mga pitsa, mga dates, pwede yon. Walang problema doon. Pero
Yung ilang tanong ng Korte Suprema, lalo na yung dalawang major na tanong, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, medyo overreach na ito. Halimbawa, ang gustong malaman ng Korte Suprema, kung yung mga kongresista na pumirma ay alam ba nila ang pinirmahan nila. May tanong kasi ganito eh. Yung 215 bang pumirma ay nabasa nila ang impeachment complaint? Nauunawaan nila ang kanilang pinirmahan? Yun ang sinasabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Medyo overreach na yon. Bakit overreach? Bakit medyo sumubra na doon? Ay kasi, hindi dapat magtanong ng gano'n ang Korte Suprema. The fact na sinabmit na yun sa sa Senado, nakapirma doon yung mga kongresista, hindi mo na pwedeng questionin, binasa ba ito ng bawat kongresista? Presumption yan, binasa yan. Binasa yan. Kumbaga, presumption of regularity. Pangalawa, alangan namang isa-isahin mo yung mga kongresista na yun. Katulad nung sinasabi ni Marcoleta. Ay di ba sinasabi ni Marcoleta, pwede daw ipatawag yung mga kongresista na pumirma at tanungin kung nauunawaan nga nila yun, pinirmahan nila. Hindi pwede yun. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, medyo yun, parang yun, sobra yun. Sumusubra ang Korte Suprema sa ganun. Overreach yun. Kasi pag may final sa Senado ang mga kongresista, sinabmit doon sa Senado yung articles of impeachment at nakalagay doon, sinisertipayan na nabasa ng mga kongresista yung bawat grounds or article ng impeachment. Verified complaint yun. Nakapirma doon ang bawat kongresista. Hindi mo na pwedeng tanungin pa yon ang bawat kongresista. Hindi na. Ipipresyo mo na yon kung kung natama nga yon. Hindi mo na pwedeng isailalim yon sa pagtatanong pa. Bakit tinanong pa yan ng Korte Suprema? Yan na yung sinatawag na overreach. Kumbaga medyo sumubra ang Korte Suprema doon. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, yun yung sinight niya na overreach. Ang pangalawang overreach o sumubra ang Korte Suprema, ayon kay retired Senior Associate Justice Carpio, nang sabihin o nang tinanong ng Korte Suprema na nabigyan ba ng pagkakataon ang Vice President, si Sara Duterte, na masagot ang mga aligasyon sa kanya. Yon. Kasi gustong malaman ng Korte Suprema kung nabigyan ba ng pagkakataon o due process si Sara Duterte na masagot yon. Ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, hindi na dapat tinatanong yun. Again, overreach na naman yun. Bakit? Bakit overreach? Kasi talaga namang sa House, hindi mo naman bibigyan ng pagkakataon ang inaakusa. Wala siyang opportunity diyan na mag-submit ng kanyang counter na mga sagot. Sa Senate yan mangyayari sa trial. Kasi ang procedure sa House ganito. Nakalagay naman yan sa Constitution eh. Pag mayroong impeachment complaint, ang impeachment complaint na yan, i-refer yan sa Rules Committee. Tapos yung Rules Committee naman, ipapasa sa Justice Committee. Yung Justice Committee magkakandak ng hearing. Yun. Pwede doon, kung sa Justice Committee, magkakandak ng hearing. Pwedeng doon, imbitahan si Sara Duterte doon. Sa Justice Committee. Sa Justice Committee. Pero may isa pa kasing procedure ang impeachment. Pag may final na impeachment complaint, tapos automatic, pinirmahan na ito ng 1/3, ng hindi bababa sa 1/3 na member ng Kamara, automatic na yan, magiging na yung articles of impeachment, i-refer na yan sa Senate. Ibig sabihin, hindi na dadaan sa Justice Committee. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Dalawa ang procedure sa impeachment. Ang una, pag may impeachment complaint na final sa Kamara,
Yung impeachment complaint na yan, ire-refer yan sa Rules Committee. Tapos yung Rules Committee, ire-refer sa Justice Committee. Yung Justice Committee, i-determine kung sufficient in form or substance. Mahabang hearing yan, mga 60 days. Tapos dyan, sa Justice Committee, magre-recommend ang Justice Committee. Dismiss ba o tuloy? Pag sinabi ng Justice Committee tuloy, dadalhin sa plenary. Doon magbubutuhan. Kailangan 1/3. Yun, mahaba-haba ang proseso na yon. Pero may mas mabilis na proseso. Kapag ang impeachment complaint ay sinang-ayunan na kaagad, in-endorse na kaagad ng 1/3 or lampas sa 1/3 na members ng House, hindi na yan dadaan dun sa sinabi kong proseso. Ibig sabihin, hindi na dadaan sa Rules Committee, hindi na pupunta sa Justice Committee, wala na. Diretso na yan. Yun ang sinasabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio na ang dinaanan na proseso ng 4th impeachment complaint ay hindi na dumaan sa Justice Committee. Diretso na ito dun sa perma ng more than 1/3, 215 pa nga. Kaya hindi naman talaga na bibigyan ng pagkakataon ang Vice President na magbigay ng paliwanag niya. Kasi more than 1/3 na. Ano na 215 na ang pumirma. Kaya hindi na ni-refer sa Justice Committee. Dahil hindi na ni-refer sa Justice Committee, paspasa na yon. Pagkapirma ng 215, diretso na yan sa Senado. Kaya hindi na talaga bibigyan ng pagkakataon ang Vice President na sumagot doon. Ganyan din ang nangyari kay Erap noon. Ganyan ang nangyari kay Erap. Pinaspasan din yan ni Manny Villar. Speaker noon si Manny Villar. Wala na yon. Hindi na nga nag-motion. Prayer pa lang, diretso na. Ganun talaga ang nangyayari dyan. Ganun din yata yung kay Corona Hindi na dumaan sa Justice Committee. Ano na yon? Pag nakakuha na ng signature ng more than 1/3 na endorsement, diretso na. Kaya hindi mo nabibigyan ng pagkakataon yung impeached officer na magpaliwanag ng panig niya. Kaya ang sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, ano yun? Overreach yung tanong na yun ng Korte Suprema. Bakit itatanong ng Korte Suprema kung binigyan ba ng pagkakataon ang Vice President na magpaliwanag ng side niya, parang due process? Hindi nga Kasi hindi naman binibigyan ang impeached officer ng due process kapag direkta yung filing. Kumbaga, yung impeachment complaint, automatic, pinirmahan na ng more than 1/3. Diretso na yan sa Senado. Wala nang mga due process dyan. Ang due process, doon na sa trial sa Senado. O yan na yun. Kaya sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, medyo overreach. Medyo sumubra ang Korte Suprema doon. Okay? Okay? O yan yan yung paliwanag dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, sa madaling sabi, yung unang observation ni Laila de Lima, na parang may judicial overreach, sinang-ayunan ni Retired Senior Associate Justice Carpio. Mas inelaborate ni Retired Senior Associate Justice Carpio. At maganda yung kanyang mga paliwanag. So anyway, so ano nang mangyayari ngayon dyan? Ang mangyayari ngayon dyan, sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, posible na ang mangyari dyan ay magdesisyon. Posibleng ang Korte Suprema ay magdesisyon bago ang SONA. O kaya, posible rin na ang Korte Suprema, kasi dapat sa July 29, magsesesyon na ang Senado bilang impeachment court. Yun na nga ang problema sa Senado. Naka-schedule nang magre-resume ang session tapos bilang impeachment court sa July 29. Inanunsyo na naman ni Villanueva, mayroon daw silang naiisip na wag na muna sa July 29, sa August 4 na naman. Ha? Ha? Yan yung sinasabi ni Villanueva. Kaya nga nag-react sila Senator Lacson. Sabi ni Senator Lacson, bakit nagde-decide kayo ng ganyan? Dapat pag-usapan natin yan. Bakit nyo minumove sa ibang pitsa? Dapat pag-usapan muna yan. O anyway, posible na bago yung pag-convene. Kasi magkukonvene na ang Senado bilang impeachment court. Ang magkukonvene na impeachment court, kasama yung mga bagong na-elect na mga
senador. Halimbawa sila Marcoleta, sila Erwin Tulfo, sasama na yan sa mga uupo ng mga senador. Sila Camille Villar, o yun, sasama na yan. Sila Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, sasama na yan. Yang mga bagong na-elect na mga senador, kailangan nilang manumpa. Kasi yung 19th Congress na Senate, 24 yun na nanumpa. Pero yung ano doon, yung iba doon, ano na wala na. Si Coco Pimentel, wala na, graduate na. Si Nancy Binay, graduate na din. Si Cynthia Villar, wala na rin. Si Grace Poe, graduate na rin. So yung mga yan, wala na yon, graduate na sila. Si Tolentino, hindi naka-re-elect. Kaya, itong mga bagong mga senator judges, manunumpa ito. Kung naka-schedule sa kanila, dapat 29, manumpa sila. Pagka panumpa nila sa 29, dire-diretso na yan. Dire-diretso na ang impeachment trial. Kaya lang yun na nga. Mukhang iba na naman ang naiisip nila Villanueva, saka ni Chis Escudero, nila Cayetano, i-move na naman sa ibang pitsa. So yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang mangyayari. So sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, posible na bago mag-convene ang impeachment court, ay magdidesisyon ang Korte Suprema. Yun. Posible daw. Hindi yan malayo. Kasi, bakit binigyan lang ng 10 days ang Kamara para sumagot? Saka yung Senado, 10 days. July 8, pinadala yung order ng Korte Suprema. Binigyan lang sila ng 10 days. So, hanggang ngayong araw. Kaya, ang nangyayari dito, parang magdidesisyon na ang Korte Suprema ayon kay retired Senior Associate Justice Carpio. Parang lalabas na ang desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, pwede kayang magkaroon ng TRO ang Korte Suprema? Ibig sabihin, hindi pa magdidesisyon, hindi pa yung full decision ang ilalabas, pero magti-temporary restraining order. Ibig sabihin, o-orderan ng Korte Suprema ang Senado na wag mag-proceed sa trial habang hindi pa nila nadidesisyonan. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, pwede yun, pero may power ng ganun ang Korte Suprema, pero duda siyang hindi gagawin yon. Bakit? Ay kasi nga, ang impeachment ay exclusive na power ng Kongreso eh. Hindi makikialam dyan ang Senado ay ang Korte Suprema, maliban na lang kung may malulubhang paglabag sa konstitusyon. Kaya ang TRO o Temporary Restraining Order para pigilin ng Korte Suprema ang Senado na huwag mag-proceed sa impeachment trial, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, medyo malabo yan. Kasi nagbibigay lang, naglalabas lang ng Temporary Restraining Order ang Korte Suprema kapag may nakikitang mga malulubhang paglabag sa konstitusyon o paglabag sa procedures o sa batas. Pero kung wala naman, hindi pwedeng ipatigil yan ng Korte Suprema, lalo pa exclusive sole ang power ng Kongreso pagdating sa impeachment. Kaya ang analysis ni retired Senior Associate Justice Carpio, hindi yan ipapatigil ng Korte Suprema. Hindi mag-i-issue ng TRO. Ang pwede pang gawin ng Korte Suprema, resolve na. Hindi na lang TRO, yung talagang desisyon na. Kaya lang, kayanin pa kaya ng Korte Suprema? Ang analysis ni retired Senior Associate Justice Carpio, may desisyon na. May desisyon na. Mayroon ang ponente, yung sumulat ng desisyon, ready na yung desisyon, nasulat niya na. Kaya lang may gusto lang siyang mga ikumpirmang mga facts at dates, yung hinihingi nga doon sa order. So sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, abangan. Kaya nga, sa July 25, may rally. May rally ang mga pro-impeachment groups sa harap ng Korte Suprema. May rally sa July 25. Ang rally na ito ay para ipaabot sa Korte Suprema ang damdamin ng mamamayan. Ang hinihiling ng mamamayan, huwag i-dismiss, ituloy ang paglilitis. Ikinakabahala kasi ng mga grupo na para sa impeachment na baka ang gawin ng Korte Suprema
ay maglabas ng desisyon na ideklarang illegal, unconstitutional ang ginawa ng Kamara. Pag diniklarang illegal, unconstitutional, invalid yung impeachment na ginawa ng Kamara, hindi na magpuproceed ang impeachment trial. Wala na, patay na yan. Kasi nagdesisyon na ang Korte Suprema. Kaya yung rally sa July 25 ay pagpapaabot ng damdamin ng iba't ibang mga grupo na sana naman ang Korte Suprema ay itaguyod ang konstitusyon. Pangibabawin ang konstitusyon, huwag papatayin ang impeachment. Yun ang panawagan ng mga magrarally sa July 25. Kaya yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kasi ang hinihiling ng iba't ibang mga grupo, irespeto ng Korte Suprema yung konstitusyon. Na nakalagay sa konstitusyon, panagutin ang mga opisyal ng bansa na inaakusahan na nakakumit ng mga impeachable offenses. Kaya ito ay bahagi ng accountability of public officers na sana yun ang pangibabawin ng Korte Suprema. Kaya sa July 25 ay may rally sa harap ng Korte Suprema. Hindi naman ito pagkundina sa Korte Suprema. Hindi naman ito pagpuligsa sa Korte Suprema. Hindi naman. Parang nagpapaabot lang ang mamamayan, ang iba't ibang grupo ng mamamayan ng damdamin na sana ang gawin ng Korte Suprema ay itaguyod ang konstitusyon. At wag pang ibabawin yung mga technicalities or mga procedural na bagay na papatay sa impeachment. Ang kinakatakot kasi ng mga grupo na pro-impeachment o nagtutulak ng impeachment ni Sara, baka ang Korte Suprema na mismo ang pumatay sa impeachment. Kapag diniklara ng Korte Suprema na illegal, unconstitutional, invalid yung ginawa ng Kamara, wala na, mamamatay na ang impeachment. Hindi na yan. Magkakaroon na ngayon ang Senado ng rason na hindi na mag-proceed sa trial. Yan yung Yan yung pinapangambahan. Kaya makita nyo nung isang araw, nag-press conference sila retired Senior Associate Justice Carpio. Mga kabunyog. Kaya sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, dapat magboses ang mamamayan, i-express. Yung freedom of expression naman yan malayang pagpapahayag ng nararamdaman ng mamamayan. At ano ang nararamdaman ng mamamayan? Hihilingin sa Korte Suprema na sana tingnan ng Korte Suprema yung mas importanteng consideration ng accountability of public officers. Na kung mayroon mang mga nakikitang mga butas o loopholes, sana mas pangibabawin yung pagpapanagot sa mga opisyal ng bayan na dapat managot. Kaya yan yung nangyayari. So, medyo nasa tayo ngayon, mga kabunyog, nasa panahon tayo ngayon na nag-aabang ano nga ba talagang mangyayari. Kasi ang Senado, parang ang Senado talaga, ipapatayin naman talaga ng Senado ang impeachment. Naghahanap lang ng tiyempo ang mga senador, paano nila ito papatayin. Karamihan ng mga senador, mga pro-Duterte at saka mga kasamahan nila Chis Escudero, parang nagkasundo na sila, napatayin ito, ang impeachment. Sa technicality, mga issue ng jurisdiction, 1-year bar rule. Kaya lang, mayroon din namang mga senador na nagsasabi, ayaw nila na sila ang pumatay ng impeachment. Kasi, siyempre, tatakbo sila sa election sa 2028. Ayaw nilang maapektuhan din yung politika, yung karera nila sa politika. Kasi, siyempre, pag pinatay nila ang impeachment, mananagot sila sa mga pro-impeachment. Ayaw din nila ng ganon. Kaya para sa mga senador, mas maganda na kung yung Korte Suprema na ang mag-declare na illegal ang impeachment na ito. Korte Suprema na ang mag-declare na unconstitutional. Kapag ginawa yan ng Korte Suprema, parang nangyari, nakaligtas yung mga senador. Hindi sila kagagalitan ng tao. Katulad ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva, nila Cayetano, parang nakaligtas sila kasi madidismiss yung impeachment, mapipigil yung impeachment ni Sara nang hindi sila ang nagdesisyon. Korte Suprema. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nasa panahon tayo ngayon ng
pag-aabang ano ba talaga ang mangyayari. July 22 sa Supreme Court, July 25 sa Bantayog. Yun, okay? So yan, ang rally sa Korte Suprema ay July 22, ang July 25, Bantayog. Sa EDSA yata, ang alam ko sa EDSA People Power Monument, di ba? So yan mga kabunyog, mga kababayan, kailangan talaga nating maging aktibo sa isyung ito. Kaya ito, kahit papano, mahaba-haba itong naging paliwanag ko. Dati maiksi ako magpaliwanag, pero kailangan ko kasing ipaliwanag itong ano na to, issue na to. Pasensya na, mayroong mga nanunood dito, sabi, ang haba-haba daw ng paliwanag ko. Pasensya na kasi gusto ko talagang ma-explain ito fully. Ano ito? So, samahan nyo ako sa susunod na mga araw, mga kabunyog, babantayan natin ano bang mangyayari dito sa impeachment na ito. Okay? Ang bunyog sasama sa mga rallies na yan. Sana po matulungan ninyo ang bunyog. Maraming gustong sumama, kaya lang kailangan ng pang-arkila ng sasakyan, kailangan ng pang-anuman lang ng isnakan, ng lunch. Sana matulungan nyo kami. Grabe yan, ilang araw po yan sunod-sunod mga kabunyog, mga kababayan. Tulungan nyo po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.